So yun, no, kay KGX, kumusta kayong lahat? At pag-usapan lang natin to, mamaya ito yung mag-ingat sa pag-i-invest, no? Ultimo professional, no, na crypto trader na i-scam pala, mga idol, no? So tingnan natin mamaya yan, pero pag-usapan muna natin itong chart natin. So ito yung chart natin ngayon, okay? Pero yung chart natin kahapon, ito yun, no? Kasi nakuha na siya, no? Kanina, nakita natin, lumipad, pagkagising natin, biglang lumipad dyan, nasa 42,175. And then, biglang lumipad ng, I think, nasa 42,700 mga lodi, yung nilipad niya kanina. And then tayo, sabi nga natin, after nyan, gumawa tayo ng panibago. Ayun, daming ang profit kanino. Isa lang pala itong, isa lang. Isa pa lang siya, no? Isa pa lang. Yung, hindi ko lang alam kung dito. Ay, ito. Dami din. Ito. No? Kasi umaga nga yan, mga lods. Okay. So, ayan yung mga profit nila, mga lodi, no? Pero, i-check natin ngayon yung graph natin. So, ito yung graph natin. So, yung una, nakita nyo, nandito yan. Nasa 42,172. Tapos ngayon, ang nilagay nating support ay 42,800 at 43,000. Okay? No? Pero, ingat lang kayo dyan, mga lods, no? Kasi dito, na-reject na yan. So, may tendency, pwedeng lumipad dyan at pwede ding bumaba muna. No, pagbaba niyan, malay nyo, biglang lumipad. No? Sabi nga natin, nagbibigay ako ng support tapos doon ako pumapasok. Support and resistance. Ito yung support natin, 41,200 and 42,800 ang next resistance natin. Okay? Para sa akin, once na lumipad yan dito sa 42,800, no? So, I think pwede akong magtipi ng 42,900 and then pagpasok ng 43, medyo lilipad ng konti. Tingin ko ito lang yung tingin natin, no, sa chart natin, tulad na nangyari dito doon sa ginawa nating 40,400 and 40,600. So ito yon, no, tingnan natin kung anong mangyayari diyan, mga idol. Okay? So pwedeng bumaba. Once na bumaba naman yan ng 41,200, I think bababa siya ng konti, mabibreak siya. So, kalahati lagi ang TP natin, no, sa pagitan ng mismong dalawang support. And then, next pasok ko is 40,900. Okay? So, ayan yan Yan na yung nakikita nyo, mga lodi. Pero, nilabas natin to kasi may nakita tayo kaninang scam, no? So, ayun, bago tayo pumunta doon sa scam na yon, kung gusto nyo pumasok sa BitGet, no? Ayan, nandiyan yung link natin sa description. Huwag muna kayong mag-deposit. Ang gawin ninyo, mga idol, no, gamitin nyo muna yung trial coin. Okay? No, mag-practice muna kayo. Meron dyan, merong binigay si BitGet sa inyo na I think nasa 3,000 USDT trial coin, no? So, walang profit yun pag nanalo kayo, no profit yun. Ibig sabihin, testing money yun. Hindi yun hindi kayo kikita doon. Pero, pwede kayong mag-aral doon. Okay? No? So, ayun nga, no, punta lang tayo dito sa mag-ingat sa pag-i-invest. Okay, kwento lang natin kasi napanood ko hanggang dito. Okay? So, kung mapapansin nyo si Marvin Fabis, no, isa sa idol natin niya pagdating sa crypto. Kita nyo naman, di ba? So, kilalang kilala yan. Kaya lang, wala nang time si Boss Marvin sa cryptocurrency. No? Nagko-content na lang siya about crypto. Pero yung sa pagpasok sa long, short position, ang alam ko lang is parang huminto muna siya doon, no? Kasi nag-focus to sa traditional business. Traditional business, I think mga bar, yung kanyang binuo, no? Parang gig, parang ganyan, no? So hindi ko na alam yung iba, no? And then yung mga nandiyan, mga na-scam sila, no? Kasi parang merong isang lumapit kay Boss Marvin before na parang Jan ang pangalan daw. Tapos sabay parang nagpaturo yata sa kanya sa forex or cryptocurrency, and then nagulat siya na naging marunong naman daw, no? And then kaya lang nagulat lang din ako dahil yun nga, nagpost daw yun dyan kung sinong gusto nga na kumita ng pera at pinangakuan niya ng 30%, no? Pwede daw yun, pwedeng mag-invest sa kanya at nag-invest sila, no? So yun lang, kasi siguro dahil kaibigan, kakilala ni Boss Marvin yun, kaya siya nagtiwala. Pero doon naman sa iba, no, sa ibang mga nagki-crypto, no, tulad ng sinabi ko noon sa channel natin, yung unang channel natin, no,
So, yung papangakuan ka ng 30% na kita, parang ano naman yun for me, no? Parang too good to be true yun na meron kang 30%. No, sa 1 million mo may 300,000 ka, no? So, para sa akin red flag yun, no? Hindi yun para sa akin ano yun, natural na pwedeng scam, no? High percentage na scam siya, pero yun yung paniniwala ko mga idol, no? And then dito ngayon, ang sabi nila na-scam sila kasi hindi ginamit sa trading yung mismong pera. Ginamit doon sa traditional business din. Siyempre, panoorin nyo yung kay Rappi Tulfo para malaman nyo kung ano yung business na yon. No, parang nakalimutan ko lang kasi kaya hindi ko masabi eh. Pero something bike, something motor, parang ganon yung bubuksan nila or yung business nila, no? So, ayan, no, ang dami nila, may mga OFW, tapos ayan, yung mga nandiyan dyan, yung mga ininvest nila, mga millions, no? I think pagkakarinig ko kanina, si Marvin is nasa 22 million ang ininvest, yung isa 1.2 yata, tapos yung iba 100,000s, no? Yun yung pinaka ano doon, no? Ultimo pala professional, no? Ultimo professional at kilala sa crypto pagdating sa crypto dito sa Pilipinas, nai-scam pa din. So, ayan yun, mga idol, no? So, panoorin nyo yan para mas maintindihan nyo maigi. Yun lang, kumbaga parang inano ko lang siya, no? Sinamari lang natin, mga idol. Okay? So, yun ang video lang natin ngayon kasi hindi ko to pwedeng ilabas bukas ng umaga. Ngayon ko ilalabas to kahit na 11:54 na. Kasi una sa lahat, dapat on time yung ating pag-news kasi kung kinabukasan to, baka mamaya lumipad na or bumagsak na, no? So, mas gusto ko yung kahit pa paano 10 minutes delay, okay na sa akin yun. Wag lang yung half 12 hours delay, no? So, yun lang sa ngayon KJX at magandang gabi sa inyo lahat.